Bukod sa mga callouts, isa pang nagpapainit sa mga possible matchups or yung rivalry sa mga MCs in general ay yung mga patamang linya tuwing battles. Like yung ginawa ni EJ Power nung nakaraang ahon when he parodied yung average MC line ni Shay para patamaan si Looney. Feeling ko nung sinulat ni EJ Power to, yung na-project niya siguro ay maangas yung linya na to considering na yun yung intention niya buong battle. Pero ang kulit lang kasi parang naging magaan and more of nag-lean towards comedy yung effect ng linya dahil nandun mismo si Looney sa crowd. Kaya parang nabawasan ng angas yung delivery ni EJ and ang wholesome pa nung naging interaction nilang dalawa. Pero eto na pala yung tumalo sa hari ng tugma sa battle rap. Tinalo mo si Looney sa 2-on-2 tsaka sa 1-on-1. So fucking what? Ngayon, ikaw naman ang aking tatanungin, Shay. Anong feeling na tumalo ka ng average MC? Ayun, para sa video natin ngayon, panoorin natin yung ibang mas seryosong shots fired moments ng mga MCs sa isa't isa. At kung nagustuhan nyo yung mga gantong tipo ng content, subscribe lang kayo sa channel para ma-update agad kayo sa mga bagong upload. Ulul, bago mo ako maliitin, king ina mo, mag-champion ka muna. Kasi yung huling nagmaliit ng pagiging champion ko, inidolo nila. Daming taong umelibs. Nakakatawa lang na pinagtawanan yung pagiging champion ko nung gagong di man lang umabot ng semis. Kaya ano to, Rick? Gago ba yun? Gago ata yun eh. Andros, pag binaliktad, sword na, puta espada na naman. Na di kalidad paggawa. Di nga umubra yung katanang tama pagkakahawak. Itong baliktad pa kaya? Yan. Proud na proud yan sa GF niya kasi love team nila. Malakas niya lompota. So feeling mo ikaw si Daniel Padilla? Then ang tawag mo sa GF mo? Patyut? Sa picture yung GF mo hindi naman si M-Site pero bakit masyado siyang pakyut? Asa na yung rhyme scheme? Yung rap skills? Paano pa naging battle rap yun? Para kang si J Black, pinakawalang kwentang nag-champion! Main event ka nun! Tapos wala ka man lang pinakita na panggulat. Naalala ko tuloy si Luxuria. Pinakawalang kwentang nag-main event sa gubat! Real talk, real talk! Tangina, palong-palo ka lang, kala mo kung sino ka na no? Eh isang sapa ko lang Brad, di ba't ka kaagad para pustiso ni Deno? Ako ang king of Tagalog flip top! In the place to be! Di ka bagay dito, doon ka sa PSP! Liga ng mga WAC-MC! Nawawala sa tiyempo, rap mong pachamba-chamba. Bigkas mong matigas, sa groove bumabangga pa. Tunog ref na pinagulong sa hagdan babanda-banda. Sobrang wak ng flow mo, kumanda yung kay Plasma. Mindanao Division, no doubt sa akin kayo ang weirdest. Lahat panay tanga. Kita sa battle nyo ni Six Threat. O ikaw, pati mga judge, yung common sense lumabo. Walang luto, alam nyo yan. May bobo lang na hurado. Kung meron tatamaan at sa akin bigla magtampo, di lamang katangahan, sobrang iyakin yung paggago. Kahit magblangkang utak ko ang labas mo, sugat-sugat. Kaya paano obra ang blade mo? Di nga tumalab yung chainsaw. Pinapahirapan mo lang. Ito yung isa sa mga paborito kong badass writing sa Flip Top. Kung paano pinaremind ni Balakid kay Lanceta na hindi pa sila nandun sa same playing field while taking shots kay Tipsy D. Dito talaga makikita yung artistry ni Balakid kasi 'di ba yung mga gantong klase ng linya, yung common na format parang paano mo ako matatalo tinalo ko nga si ganito, ganyan, 'di ba? Ganun yung setup lagi. Pero dito nga kung paano niya nahanapan ng paraan para ihambeng yung blades sa chainsaw, 'di ba? Na andun pa rin yung element of subtlety. Kasi kung casual fan ka ng Flip Top, maaring di mo magets yung buong reference niya at sa kabilang banda, ganun naman siya kasatisfying bilang fan kung magre-register sa'yo yung history nga behind nung linya. Eto na yung sasalpa sa kultura. Eto na yung hinaharap nyo. Hoy, ipapaalala ko lang bro,
pinapatay ka lang ng mga squatting na pinapatay ko! Kaya wala kang karapatang tawagin ng iyong sariling tagapagtanggol ng sining kung nilalampaso ka lang palagi ng mga rapper na walang breeding. Yan ang mga bara ng tanga. Chorus na lang kulang, kanta na. Ganyan siya. Masyado serious pagpalo. Pero yung estilo pang kano, sa madaling salita, invictus na bano. Hinamon ko, Panginoon niya. Kaya pwede ba, Diyos ko? Umatras binigay apok yung leche na hudyo? Na kung Biblia man lamang ay revelasyon to, pagkat sa wakas lalabas na peke yung Diyos mo. Sinasabi mong hindi mo ginagaya si Smaglas, pero yung style mo, Smaglas talaga! Pwe! Di ka rin nalalayo kay Stifler! Woo! Gaya-gaya na nga ng style! Woo! Mukhang gago pa mag-deliver! Kaya kung inaakala mo na mahihina kami mga taga Central Luzon, tanga! Siniko lang yun! 99 na nga rap skills average para nag-collab si Tek at Black 9. Matatanggalan ng corona si Sparrow at Damsa pagkakawang nag-pass rhyme. Gusto kong magpakumbaba, humility. Puro lang kasi kompetisyon, siraan sa hip-hop community. Kaya mas pipiliin ko pang matalo kung ito'y para sa iyong ikabubuti. At yun ang mga tipong sakripisyo na hindi kayang gawin ni Looney. That's it. Kaya huling laban mo sa Cebu, nakasama pangalan mo sa banner. Pwede ka na mag-impake kasi andito na ako, brother. Busog ka na yata. Wala nang magpapakain sa'yo ditong Cebuano rapper. Panahon na para umuwi ka bisita. Isama mo si Hazel! Natuto ka ngang mag-multi, wak naman ang flow. Natuto ka ngang mag-multi, wak naman ang ritmo. Parang sulat lang ni Looney na pinarap kay Nico. Tas ikaw, Tagalogin ko na lang? Tagalogin ko na lang? Tatagalogin ko na lang para sa kapakanan ng mga tulad ni Badang. Nung ginagawa ko itong content, siguro umabot ng 10 minutes yung mga name drop kay Badang alone, no? Eh, syempre, pangit naman kung yun lang yung mag-occupy dito sa content. And karamihan naman ay for comedic purpose lang talaga yung paggamit nila. Lalo nung 2017, di ba, nung nagkaroon ng issue si Badang. As in, naging suki talaga siya ng name drop sa mga battles. So, ito, pumili na lang ako ng isang Badang entry. And ito, yung isa sa pinaka-laugh trip sa lahat. Kaya nga ginagaya niya si Sak. Oo, si Sak yung ginaya mo. Gusto pa yata maging dalawa ang sak. Eh kung saksakin ko to. Saksakan ka ng bobo, eh hanggang sakong ko lang kayo. Tandaan, magiging dalawa lang ang sak pag pareho na kayong nasa pako. Inisip ko ba yung kaligtasan at kalusugan ko? Hindi na. Yung TF ko, worth it ba para pumunta? Hindi pa. Pero nangbunga na, kala nyo talaga. Sumambalan ako sa gera. Ibahin nyo ako sa mga champion yung punyeta na kailangan pa ng malaki na kwarta para lang ulit magpakita. Baka pag ako nagbanggit ng artist, labasan si Blackleaf sa pool. Tama, di ba? Kinikilig ka pa nga parati na parang in love. Kahit pangit ang mga linya, panay react parang sira. Napapasuntok ka pa bigla sa stage parang si Math. Nagmumukhang magaling tuloy si Zero R kahit siya'y sagad sa wak. Ito daw yung tumalo kay Batas, oh. Eh, shit. Pwede pa selfie? Buti na-upload na ni Enigma yung video. Napanood natin ng HD. Pwede ka bang ma-interview? Upload ko lang sa page ko sa FB. So, ano po feeling ng tumalo ka ng average MC? Para wala nang malito, nilinawin ko na sa inyo. Hindi kita ide-demanda. Ako dedemanda ng pamilya mo sa gagawin ko sa'yo. Kasi, hindi ito gun bars na ala, price tag may gagawin tapos hindi totoo. Ito yung...
LGBT. Pag sinuntok kita yun yung biglang liko, cause you can never F with this G. Nagpapasulat ka sa kanila, di ba? Kasi wala kang lyrical ability. Sa artifice, baka artiface, lahat kayo walang kwenta. Hindi ako takot sa Cerberus, tangina nyo gagawin ko kayong asusena. Kayo sa akin tinapat, pero di sapat sapagkat kayo yung mga asong kahol ng kahol, pero di marunong mga gat. Mapapasubo kayo ng malaki. Pag ako naburat, di na uso ang death threat sa amin. Shots fight na kagad! Shoutouts, Hip Hop Heads TV. Yun, solid content, madayon lang. Shoutouts sa Hip Hop Heads TV, isa sa mga pinaka-legit. So ako nga pala to, gusto ko i-shoutout sa Hip Hop Heads TV. Supportahan nyo yan para sa iba't ibang klaseng content. Yo, ako nga pala si Creepy at shoutouts nga pala sa Hip Hop Heads TV. Pakinggan natin yung mga napakalulupit nilang content tungkol sa flip top, tungkol sa hip hop. Napakasolid nila, subscribe ka dyan mga tol.